kung gugustuhin ng kaaway na wasakin ang buhay mo, hindi niya yan gagawin ng biglaan. Maghahanap siya ng maliit na butas, tapos dahan-dahan siyang papasok. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang 3 lugar na pinakakaraniwang inaatake ni Satanas. Una, ang iyong mga alalahanin. Gustong-gusto ng dyablo na makita kang balisa, puyat at puno ng magulong isip. Sa sobrang ingay ng isip mo, bayarin, mga bata, pressure sa trabaho, halos hindi mo na marinig ang tinig ng Diyos. Unti-unting napapalitan ng takot at pagdududa ang kapayapaan sa puso mo. Ikalawa, ang iyong puso. Sinasabi sa Biblia, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Kapag hindi na ang Diyos ang una sa buhay mo, doon nagkakaroon ng daan ang kaaway. Kaya mahalagang mahalin natin ang Panginoon ng buong puso dahil ang anumang bakanteng espasyo may papalit at may papasok. Ikatlo, ang iyong isip. Dito madalas kumilos si Satanas. Pinapalitan niya ang katotohanan ng kasinungalingan. Inaakit kanyang sumabay sa takbo ng mundo sa halip na sumunod sa salita ng Diyos. Kaya ano ang depensa natin? Punuin ang sarili ng salita ng Diyos. Ito ang ating sandata. Pinapaalalahanan tayo ng Efeso chapter 6 verse 13. Sa makatuwid, kumuha kayo ng buong panangga ng Diyos upang makayanan ninyo sa araw ng kasamaan at pagkatapos ninyong gawin ang lahat, manatiling matatag. Huwag mong hayaang maging malaki ang maliit na butas. Dahil oo, tutuksohin ka ng dyablo, pero may kapangyarihan kang piliin na huwag siyang papasukin. Kung ang mensaheng to ay tumama sa puso mo, huwag kang mag-atubiling mag-comment ng Amen. At ishare mo ito sa isang makadiyos na tao. Mahal na Diyos, mangyaring ingatan at protektahan ang mga magbabahagi ng mensaheng ito laban sa anumang tukso ni Satanas. Amen.